Lagi kong hinihiling sa mga OFW, huwag niyong tagalan. Huwag niyo pong tagalan na maging OFW. Kasi sa bawat araw na nawawala kayo sa pamilya ninyo, may tendency na hindi nyo nakilala yung mga taong pinapadalhan ninyo sa pag-uwi ninyo. At kapag matagal na panahon kayong nawala, ito pa yung masakit. Ang hirap mag-adjust. Yung tipo bang pakiramdam mo parang galing ka ng Pilipinas at makikisama ka sa amo mo. Yan yung pakiramdam na sobrang pangit paminsan eh. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, saan ka lulugar. Ganyan din yung mangyayari sa anak mo, sa pamilya mo. 10 years kang nawala, tapos umuwi ka na, nag-for good ka na. Sigurado ako hindi mo alam kung saan ka lulugar. Paano mo sila asikasuhin, kasi kahit ikaw hindi mo sila kilala. Yes, nakikita mo lang sila sa screen, pero hindi mo talaga sila 100% nakilala kung ano yung gusto nila. Kasi hindi mo sila nakasama ng matagal. So sana, kahit papano, sa lahat ng OFW, be mindful sa lahat ng sahod ninyo. Please, sana, be mindful sa sahod ninyo. Because yung sahod na yan, pag nagamit ng mabuti, nalagay sa mabuti, na-manage ng mabuti, madali kayong makakauwi. Sa totoo lang, madali kayong makakauwi. Kaso the more na hindi yan ma-manage, the more yan na pinapagustuhan ninyo lahat ng gusto ng pamilya ninyo, to the point na walang natitira sa inyo, wala kayong nai-invest, wala kayong naitatayo, wala kayong napaglalagyan ng tama, tatagal at tatagal kayo bilang OFW. Siguro wala namang magulang na gustong mahiwalay sa anak niya, kung kaya niya naman talagang makaprovide kahit papano. Pero kaya nga kayo naging OFW para makaprovide kayo. Pero wag nyo lang laging isipin na maging OFW kayo. Sana wag nyong pangarapin na hanggang sa dulo ng buhay ninyo, magsisilbi kayo sa ibang tao at yung pamilya ninyo mismo hindi nyo maalagaan, hindi nyo mayakap, hindi nyo mahagkan. Pero ang binabantayan ninyo, anak ng amo ninyo. Masakit man kasi minsan nasasabi ng mga estudyante ko, "Sir, bakit? Ano ba talagang mahalaga? Kaming mga anak nila o ang pera?" Minsan, speechless ako, hindi dahil hindi ko alam yung isasagot ko. It's just that, mas speechless ako kasi sobrang sakit yung tanong ng bata o ng estudyante na kausap ko. Kasi totoo naman, money can't buy or hindi mapapalitan ng kahit na ano. Kahit anong iPhone pa yung ipadala ninyo.